Nag-aabala kaming lahat sa paparating na exam. Nagpasya akong lumabas at doon mag-aral sa hardin ng universidad. Bahagya akong napabuntong hininga nang mapagtanto na may kahirapan ang magiging exam namin noon. Habang naglilipat ng pahina sa notebook kung saan ako nagsusulat ng notes, naramdaman kong may papalapit sa akin. Hay na! Rinig kong tawag ni Jude. Kilala ko ang boses nito, kaya mabagal akong lumingon. Bakit? May aminin ako sa'yo. Tila kabado ang mukha niyang sabi. Bumilis naman ang tibok ng puso ko roon. Kilala kasing sikat na estudyante si Jude dahil sa katalinuhan at kagapuhan. Ano yun, Jude? Kunwari kalmado kong tanong, pero sa loob ko, kabado na ako. Hay na, matagal na kitang gusto. Kaya lang, may girlfriend ako nun. Pero matagal na kaming wala. Kaya nakalimot na rin ako sa kanya eh. Tila huminto rin ang aking paghinga habang hinihintay itong tapusin ang sinasabi. Tapos, gagawin mo kong panakip-butas? Mataray kong tugon. Hindi gusto talaga kita. Hindi ko alam eh, pero kakaiba yung pagkagusto ko sa'yo. Nagkataon lang na naging kami ni Charlotte. Pero malabo na kami ngayon. Buntis na siya. At si Mark ang ama. Matagal na kaming wala, kaya wala na akong pakialam sa kanya. Maniwala ka. Ayoko maging panakip-butas. Ano ngayon kung wala na kayo? Dahil lang nabuntis siya ng iba? Ako ang lalapitan mo? Sinara ko ang notebook na balak kong aralin. Nawala ako bigla sa mood mag-aral dahil sa sinabi nito. Hindi sa ganun. Hay na naman. Bakas sa mukha nito na nahihirapan. Tumayo ako para umalis nang hawakan nito ang kamay ko. Mabilis ko yung binawi. Huwag ako, Jude. Iba na lang. Tahimik ang buhay ko. Ayokong mahulog sa lalaking galing sa matagal na relasyon. Iba pa rin ang pinagsamahan nyo. Pagsuplada kong tugon. Alam kong mahirap para sa'yo ang maniwala. Kung ganun, handa akong patunayan sa'yo na totoo ang nararamdaman ko. Matagal na kitang kaklase, Haina. High school pa lang tayo. Gusto ko na ang pagiging masipag mo pagdating sa pag-aaral. Palagi kang nasa top at valedictorian. Bahala ka. Basta wag mong aasahan na sasagutin kita. Binitawan nito ang kamay ko at masayang umiti. Umalis ako ron at sa classroom na lang nag-aral bago ang nasabing exam. Naging maayos naman ang sagot ko sa lahat. Lumipas ang halos 2 linggo na panay ang buntot ni Jude sa akin. May dala itong bulaklak, pagkain at kung ano-ano pa. Talagang pinanindigan nito ang panliligaw pero hindi ko ito agad sinagot. Ano namang yung dala mo? Tanong ko kay Jude. Cake, para sa'yo. Hindi ba paborito mo tong Black Forest? Lihim akong napangiti. Kakapost ko lang kasi sa Facebook na gusto kong kumain nun. Tapos, eto na siya. May dala. Loko ka talaga. Baka maubos na ang pera mo sa ginagawa mo. Umiling to, saka humawak sa kamay ko. Kinilig naman ako ron. Kahit ano pang maubos ko, basta para sa'yo gagawin ko. Ganun kita kamahal, Haina. Buong pagmamahal nitong tugon, bumilis naman ang tibok ng puso ko. Sinabayan akong kumain ni Jude ng cake. Simula nun, madalas kaming magkasama at naging malapit sa isa't isa. Hanggang sa lumipas ang 1 taon na panay ito suyo. Doon ko lalo na pagtanto na seryoso talaga to. Haina, handa akong maghintay sa'yo kahit gaano pa katagal. Lumapit si Jude sa akin. Magbabakasyon na nun. Magkasama kami sa laboratory room. Katatapos lang ng klase namin sa hapong yun at naghahanda na kami para umuwi. Hindi mo na kailangang maghintay pa. Handa na ako, Jude. Nakita ko naman nag-effort ka talaga eh. Alam ko ring seryoso ka. Nagpunta ka pa sa bahay para ipagpaalam kila nanay ang pangliligaw mo. Kaya oo, sinasagot na kita. Masaya akong ngumiti, tila nabingin naman ito at natulala roon. Hoy, Jude, tayo na! Nakangiti kong tugon. Namula ang mukha nito at yumakap sa akin. Saka ako siniil ng mainit na halik. Sa pagkakataong ngayon, tuluyan na nga akong nahulog sa binata. Madalas kaming mag-date kung saan. Sinasama niya pa ako sa mga reunion ng kanilang pamilya. Pati pamilya niya ay boto sa akin para sa kanya. Nagugutom ka na ba? Medyo, kaya lang nasa biyahe pa tayo, Jude. Mamaya na lang. Ayos lang naman ako. Nakangiti kong tugon. Tumawag to
nang naglalako sa bus at bumili ng ensaymada. Natuwa naman ako nang ibigay niya yun sa akin. Thank you. Baka maubusan ka niya ng pera. Lagi mo na lang ako nililibre. Hindi kita ginawa para maging sugar baby. Tumawa to. Baliw. Obligasyon kong ibigay ang anumang pangangailangan mo, Haina. Para hindi ka na humanap ng iba pa. Aniya, saka hinawakan ng isa kong kamay. Namula naman ang mukha ko ron. Hindi ako hahanap ng iba. Ikaw lang, hanggang dulo. Seryoso ko siyang tinignan. Tumango to at sinandal ako sa balikat niya. Sobrang payapa at gaan ang pakiramdam ko habang magkasama kami. Habang tumatagal, mas lumalalim pa ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Hanggang sa yayain niya akong magpakasal. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo dahil rito. Napakaalaga kasi ni Jude at pinaparamdam niya talagang mahal na mahal niya ako. Hindi ako magsasawang mahalin ka araw-araw, Haina. Ikaw yung babae na pakita sa akin ng tunay na kahulugan kung bakit merong ako at ikaw. Alam mo, simula na magkagusto ko sa'yo, nakita ko yung sarili ko na kasama ka hanggang sa magkapamilya tayo. Bakas sa mukha ni Jude ang labis na kasiyahan at pagiging kontento, kaya naman kinilig ako lalo. Dapat lang, ngayong pumapayag na ako na pakasalan ka, ingatan mo ko at huwag sayangin na pagmamahal sa katiwalang binibigay ko sa'yo. Hinding-hindi, dahil mahal na mahal kita. Yumakap sa akin si Jude ng mahigpit at siniil ako ng mainit na halik na tinugunan ko naman. Matapos namin maglambingan sa kwarto, nakatulog na rin kami. Hindi raw kasi ako gagalawin nito hanggat hindi kami kinakasal. Kaya labis ang paghanga ko kay Jude. Samantala, makalipas ang ilang buwan, kinasal na kami ni Jude sa simbahan. Sakto namang natanggap na ito sa kumpanya na inaplayan niya. Kaya nang makatapos sa kasal at honeymoon sa Palawan, pumasok na ito sa trabaho. Kain ka na, Jude. Nagluto ako ng paborito mong ulam, sinigang na baboy. Sabi ko nang salubungin ko ito. Ngumiti si Jude at humalik agad sa labi ko. Oo, Haina. Mamaya ng konti, medyo pagod pa ako galing trabaho eh. Nabaguhan ka yata. Sige lang, basta kumain ka. Sasabayan kita. Hindi ka pa kumakain, Haina. Bakit? Masama magpagutom. Aniya, kaya kinilig na naman ako. Lalo na nang hatakin niya ako para yakapin at halikan sa noo. Hindi pa eh. Hinihintay kita. Ayos lang naman kahit huwag mo na akong hintayin. Alam mo namang ginagabay ako talaga eh. Siyempre, ayokong kumain ka mag-isa, no? Habang tumatagal, naging maayos naman ang pagsasama namin. Ramdam ko ang pagmamahal ni Jude sa akin. Sa bawat araw, ilang beses rin na may nangyayari sa amin, kaya hindi malabong mabuntis ako. Magpahinga ka na, Haina. Ako rin, dahil maaga pa ako sa trabaho ko bukas. Medyo nag-aalangan nga ako eh, parang gusto ko magpalipat ng department. Bakit, Jude? Anong meron? Wala naman, hindi ko lang gusto ang kasama ko. Nailang ako magtrabaho, lalo at iisang shift lang kami. Aniya, na kinakunot ng noo ko. Bakit di ka nalang magpalipat? Suhestisyon ko. Hayaan mo na. Ang mahalaga naman nagagawa ko ng ayos ang trabaho ko. Pinakatitigan ko siya ron. Napansin kong tila hindi talaga siya mapakali. Doon na ako nagsimulang mabahala. Samantala, lumipas ang ilang buwan na tila napapansin ko ang malaking pagbabago kay Jude. Nababalisa siya na hindi makatingin ng ayos sa akin. Kapag kakausapin ko siya kung may problema, binabago nito ang usapan. Hanggang sa dumating ang araw ng Christmas party nila sa kumpanya. Sobrang saya ni Jude nang umuwi to. Napawi yun nang makita ko. Kamusta ang Christmas party? Masaya ba? Oo. Nagkakaasaran maigi tapos inom lang. Bakas sa mukha nito na masaya talaga siya, kaya naman napangiti ako. Mabuti naman at nag-enjoy ka. Yumakap ako rito pero tinanggal niya ang pagkakayakap ko. Nakaramdam ako ng kirot at panlalamig sa puso dahil ron. Sorry, Haina. Naantok ako eh. Magbabawi muna ako ng tulog. Aniya sa mababang boses at umalis sa harapan ko. Simula nun, naging malamig na ang trato ni Jude sa akin. Madalas gabing-gabi na rin siya umuuwi. Minsan, inuumaga na kahit alam kong pang umaga ang schedule niya. Minsan pa,
Hindi siya umuuwi. Kesyo natutulog daw siya sa bahay ng katrabaho dahil nag-inuman sila. Ano kaya nangyayari kay Jude? Bakit parang wala siyang gana sa akin sa kama kapag magkasama kami? Nagtataka kong tanong. Ilang beses na kasi ako nagpaparamdam dito pero wala itong reaksyon. Bukod pa ron, panay ang iwas niya sa akin. Samantala, biglang bumisita ang dati kong kaibigan si Charlotte sa bahay. Sabi niya, wala na sa kanila yung nakaraan nila ni Jude dahil pareho na kaming may pamilya. Oo Charlotte, basta ninang ka na magiging anak namin ha? Masaya kong sabi. Ha? Buntis ka? Bakas sa mukha nito ang gulat at tila hindi niya nagustuhan ang narinig mula sa akin. Oo, magiging tatay na si Jude. Mabuti na lang at wala ka ng feeling sa asawa ko. Saka hindi ka nagalit sa akin. Akala ko galit ka eh, kaya hindi mo ako pinupuntahan. Hindi Haina, ang bait mo kaya. Masaya kaming nagkwentuhan at nagbanding ni Charlotte ron. Muling nanumbalik ang samahan namin. Madalas niya rin akong samahan sa mga check-up ko dahil 5 buwan na akong buntis. Dahan-dahan lang lagi sa pagkilos, Haina. Maselan pa naman ang pagbubuntis mo. Paalala ni Charlotte. Tumango ako. Madalas kasi akong sumunod sa mga turo at payo niya dahil siya yung may karanasan sa ganun. Kahit na lagi siyang nasa bahay, hindi naman sila nag-uusap ni Jude. Madalas ring maaga matulog ang asawa ko at tumatabi ako sa kanya. Isang araw, narinig ko si Amaya, yung kapitbahay namin na may tagaroon daw sa amin na nang bababae pero hindi alam ng asawa. Noong una, hindi ako nang hinala na ako yun hanggang sa nalaman ko na magkayakap sa pool area si Jude at Charlotte. Hindi ako agad naniwala sa chismis na yon hanggang sa napansin ko na ang lihim nilang pag-uusap ni Jude sa phone at personal. Jude, bitin yung ano natin, kainis ka? Mahina ka naman yata ngayon eh. Hindi ako mahina. Gaya pa rin naman ako ng dati. Sadyang kailangan ko lang umuwi dahil baka makahalata na si Haina. Leche ka kasi, nag-asawa ka pa. Ano naman ngayon kung may anak na ako? Pinikot lang naman ako nun at nilasing, ikaw pa rin naman ang mahal ko eh. Kaya nga, hayaan mo na nga. Mahal rin naman kita at hindi yun magbabago. Akala ko nakalimot na ako. Ikaw pa rin pala. Sige na, bukas na lang ulit sa company. Date na lang tayo ulit bago ka umuwi. Yan ang mga usapang nabasa ko. Halos madurog ang puso ko dahil sa secret conversation pa talaga sila para hindi ko makita. Tila niyukuran ang pagkatao ko roon. Hindi ko akalain na magagawa yun sa akin ng best friend ko at kumari ko. Kung kailan naman kapapanganak ko lang kay Lily. Akala ko ba hindi siya magbabago? Pero kay Charlotte lang pala siya hindi nagbago. Ayos rin ah. Puno ng hinanakit kong bulong habang umiiyak. May mga nalaman pa ako. Madalas palang maghotel at minsan motel pa ang dalawa pagkagaling sa trabaho. Maging sa pag-alis ko, hindi ko akalain na sasabog na talaga ako sa pagbalik ko. Hindi na talaga ako mapakali. Aligaga akong pumasok sa bahay at hinanap si Jude. Alam ko kasing uuwi na ito ngayon. Hindi ko siya kinompronta sa gawain niya, kaya labis ang inis ko nang magkaharap kami ngayon. Dahil sa mismong harapan ko, naroon si Jude at Charlotte na magkayakap sa kama. Mga nakahubad at walang tapis. Halatang katatapos lang magtalik ng dalawa base sa itsura nila. Haina? Kabadong tanong ni Jude. Agad kong pinindot ang recorder ng phone ko ng palihim. Saka kinausap ang mga ito. Surprise! Mga walang hiya! Hindi ko akalain na aahasin ng sarili kong best friend at kumari ko ang asawa ko. Kaya pala, madalas kang magpunta rito. Inaahas mo na pala si Jude! Galit kong sigaw, saka sumugod rito. Halos bugbugin ko si Charlotte roon. Haina! Ano ba? Nasasaktan ako! Bitawan mo ang buhok ko! Winasiwas ko si Charlotte. Tuluyan na akong tumigil ng hawakan ni Jude ang kamay ko. Galit kong pinagsisipa si Charlotte. Tama na! Awat ni Jude. Hindi! Ang mga kagaya ni Charlotte na sobrang kate, kinakalbo. Sinisili dapat ang pagkababae niya eh. Buisit! Galit na galit ko silang dinuro. Hindi ko matanggap na ganoon ang gagawin nito sa akin. Hay na! Hindi na kita mahal.
Napagtunto ko na si Charlotte pa rin ang gusto ko. Gusto ko pa rin siya kahit may anak na siya. Handa ako magpakatatay kay Jenny. Walang hiya ka, Jude. Kakapanganak ko lang, ganito ang ginagawa mo. Sana pala hindi mo na ginulo ang buhay ko noon. Kung hindi ka pala sigurado sa akin, masyado mo akong ginawang tanga. Gigil kong sigaw sa kanya. Pwede naman maging tatay pa rin kay Lily kahit na ganun. Pero sana hayaan mo ako maging masaya sa piling ni Charlotte. Kung talagang mahal mo ako, tanggap mo. Sinampal ko ng malakas si Jude sa sobrang galit ko. Lapastangan! Gagawin mo pa akong martir? Hindi na, Jude. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Wala kang kwenta! Magsama kayo! Galit kong kinuhanan ng litrato ang dalawa. Hay na! Tumigil ka na! Talagang titigil ako. Kailangan mong pumirma sa annulment paper sa oras na makagawa ako. Maghiwalay na tayo at mabubulok kayo sa kulungan. Galit ko silang tinalikuran at dumiretso ako sa istasyon ng pulisya para i-report ang ginawa ng dalawa. Mahaba ang naging proseso noon pero pinilit ko. Gumawa na rin ako ng annulment paper at nag-imbita ng abogado na hahawak sa kaso. Ilang beses kaming umattend ng hearing dahil sa kaso na kinaharap ni Jude at Charlotte hanggang sa matagumpay ko silang napakulong. Pinapirma ko na rin ito ng annulment paper kahit na alam kong sagad sa buto ang galit sa akin ni Jude. Naawa ako kay Lily pero hindi ako para pumayag ng tapak-tapakan lang kaya naman hinayaan ko talaga silang makulong pareho ni Charlotte. At sa kabilang banda, mag-isa kong pinalaki si Lily. Patawad anak. Umiiyak kong niyakap ang anak ko ng gabing yun para ikalma ang sarili. Hindi kasi biro ang nangyari. Matagal na panahon rin kami nagsama ni Jude at umasa akong tutuparin niya ang pangako niya. Pero nagkamali ako. Mami, bakit ka po umiiyak? Agad kong pinunasan ang luha ko. Ramdam ko ang kirot ng puso ko sa hiwalayan namin ni Jude pero tila nabawasan rin ang tinik ng aking pakiramdam. Galit ka ba kay Mommy dahil pinakulong ko si Daddy? Tanong ko sa mahinang boses. Hindi po, Mommy. Tama lang po ang ginawa niyo. Yumakap ako ng mahigpit kay Lily. Dahil bata pa to, pero nakakakita na ng kalupitan ng relasyon. Matalino ang anak ko at maglilimang taon na siya. Kaya naman, mabilis itong matuto at makaintindi ng mga bagay. Ayos lang sa'yo kahit wala kang daddy? Hindi kami mayaman pero nasanay si Lily sa ganoong tawag sa amin ni Jude. Ayos lang po, basta hindi ka na umiiyak, Mommy. Sorry talaga, baby ko. Umiiyak kong sabi habang humahalik sa ulo ng anak ko. Sorry kung hindi kita kayang bigyan ng kumpletong pamilya. Hindi ko magagawang panindigan yung pagsasama namin ni daddy mo. Hindi ko kasi matanggap na yung lalaking minahal ko ng husto, lolokohin at sasaktan ako. Ni hindi mo lang naisip na pamilya natin yung pwedeng masira. Ikaw yung maapektuhan. Ayokong lumaki ka sa klase ng ama na hindi kayang pahalagaan ang sagradong kasal at pamilya. Ayokong pakisamahan yung lalaking mas nakikisama sa iba kaysa sa sariling asawa. Yumakap lalo si Lily sa akin, kaya lalo lang akong nahabag. Mommy, tama na po. Huwag ka nang umiyak. Andito lang po si Lily para sa'yo. Kahit tayong dalawa na lang po. Lalo akong naluha dahil napaka-maintindihin ito. Pakiramdam ko, napakaswerte ko pa rin sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko. Kaya marahan akong tumango at sinikap kong magpakatatag. Lumipas naman ang mga araw na palagi pa rin akong umiiyak dahil naaalala ko yung pinagsamahan namin ni Jude. Pero napagtanto ko na hindi dapat sayangin ang oras sa maling tao, kaya sinikap kong makalimot para sa anak ko. Tinoon ko lahat ng oras sa kanya. Mommy, nagugutom na po ako. Napalingon ako kay Lily. Katatapos lang nitong manood ng Cocomelon sa phone ko, kaya naman naglahad ako ng kamay. Bili tayo kay Kuya Klaus mo. Nakangiti kong sabi kay Lily. Masaya itong ngumiti kaya bahagyang gumaan ang pakiramdam ko. Naglakad naman ako paalis ng bahay at makalipas ang ilang minuto, nakarating na kami ni Lily sa panaderya ni Klaus. Isa yung negosyante na may iba't ibang branches ng kanyang panaderya. Magandang hapon, Klaus. 50 pesos ngang tinapay. Gaya na nakagawian.
hatiin mo na lang sa Pandikoko at Mona yung 40 pesos. Tapos yung mini donut na tag 5 pesos yung dalawa. Seryoso kong sabi habang karga si Lily. Oo, ito ang pasobra para mabusog ang anak mo. Ngumiti to, kaya natigilan ako. Ngayon lang ako ulit nagwapuhan sa lalaki, lalo na at may dimples to. Hala, ikaw talaga? Ano pang tutubuin mo niyan kung laging nasa tiyan ni Lily na pupunta? Hindi bali na walang tubuin, basta makita ko siyang lumaki at makita ko rin na may masaya kang ngiti. Nag-iwas ako ng tingin rito. Matagal na akong nabili kay Klaus, kahit noong high school pa kami. Noong una, hindi ko alam na sa kanya pala ito dahil matagal na kaming hindi nagkikita. Kaya buong akala ko bagong bukas yun. Dahil kagagaling lang ito sa ibang bansa. Doon ito nagtapos ng pag-aaral at naroon din kasi ang negosyo nila. Masaya naman ako eh. Hindi, Haina. Bakas pa rin sa mukha mo ang lungkot oh. Hayaan mo na yung loko mong ex. Mabubulok yun sa kulungan. Talagang bubulokin ko sa kulungan ang dalawang yun. Hindi ko matanggap ang sinapit ng pamilya ko dahil sa kagagawa nila. Salubong ang kilay kong sagot kay Klaus. Nakaramdam ako ng inis roon. O eto, soft drinks. Ikalma mo ang sarili mo. Mamaya, bibisitahin na lang kita sa bahay niyo para may kausap ka. Tama na yan. Ang intindihin mo ay kung paano mo bubuhayin si Lily. Sinabi ko na kasi sa'yo na mag-apply ka sa akin eh. Ano namang a-applyan ko sa'yo? Nakataas ang isa kong kilay habang kausap to. Asawa ko. Natigilan ako nang marinig ang sinagot ni Klaus. Nababaliw ka na? Ano nga? Pikon kong tanong pero hindi ko pa rin mapigilang matawa at mapangiti. Caretaker ng mansyon. Parang ikaw yung magiging mayordoma. Matanda na kasi si Manang Lotlot kaya gusto na ng pamilya niyang pagpahingahin namin siya kaya kailangan ko talaga ng kapalit niya eh. Seryoso ka ba? Oo. Sasabihin ko ba kung hindi? Magkano sahod? Name your price. Kumunot ang noo ko sa sinabing yun ni Klaus. Nababaliw ka na talaga. Paano kung singilin kita ng 50,000 o kaya 1,000,000? Kala mo talaga eh. Daig ko pa kapitan ng barko niyan. Ayos lang. Basta caretaker ka ng mansyon ko at ng puso ko. Parang tae ka naman, Klaus. Seryoso kasi. Seryoso rin ako. Caretaker talaga trabaho. Bahala ka na nga sa sahod. Sige, payag na ako. Masaya akong ngumiti kaya pati si Lily gumaya sa akin. Ngumiti rin ang bata kaya lalong natuwa si Klaus. Inabot ko naman ang bayad ko sa kanya. Lily, itabi mo. Aniya, saka binigay sa anak ko ang pera na binayad ko sa kanya. Hoy, ano yun? Hayaan mong tulungan ko kayo sa kaunting tulong na mabibigay ko. Kasi nakikita ko ang sarili ko sa'yo noon. Kaibahan lang, wala akong anak, kaya mas naawa ko sa'yo. Huwag mong masamain ang pakikisimpatsya ko dahil bukod ron, hanga rin ako sa'yo. Sinisikap mong itaguyod ang anak mo sa abot na makakaya mo. Siyempre, ako na lang ang meron siya kaya kailangan mabigay ko ang pangangailangan niya. Isang beses lang kasi ako pwedeng maging magulang sa kanya, kaya mas mainam na maging mabuti akong magulang para kapag namatay ako, wala akong pagsisisihan. Nakangiti kong pagbabahagi. Napapikit naman ako ron nang pitikin ni Klaus ang noo ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mahaba pa ang buhay mo at masusubaybayan mo pa ang paglaki ng anak mo. Kaya dapat gawin mo lahat para mabuhay. Hindi lang siya, pati ikaw. Hindi naman porket nagkamali ka sa una mong pag-ibig, mawawalan ka na ng pag-asa. Hanggat humihinga ka, may pag-asa kang sumaya. Pag-ibig lang yan. Huwag mong sayangin ang sarili mo sa taong hindi naman worth it sa pagmamahal mo. Hindi ko napigilang maluha sa sinabing yun ni Klaus. Paulit-ulit namang pinunasan ni Lily ang pisngi ko. Mami, huwag ka na pong umiyak. Lagi ka na lang umiiyak eh. Malungkot ang mukhang sabi ni Lily. Kaya para akong baliw na naiyak tapos nakangiti. OA man sa paningin ng iba, pero nagpapakatotoo lang ako sa sarili ko. Ayokong magpanggap na matapang o malakas, lalo na kung sa loob ko gaya nila mahina ako. Napakaiyakin mo naman, Haina. Kumalma ka. Malalagpasan mo rin yan. Hindi ka nilagay sa sitwasyon na yan kung hindi mo kaya. Saka ang ganda ng mga mata mo. Sinasayang mo lang sa pag-iyak sa maling tao. Kusang huminto ang pagpatak ng luha ko sa sinabing yun ni Klaus. Oo na, sige na. Uuwi na muna kami. Wait, Haina. Hindi mo na kailangang umuwi roon kapag nag-caretaker ka na sa mansyon ko
isama mo na si Lily at doon na rin kayo titira. Yung bahay na inuupahan mo, hayaan mo na sa landlord. Magpaalam ka ng maayos ha. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Seryoso ka? Oo, seryoso ako. Saan ka ba nakatala o nakakita ng caretaker ng bahay tapos hindi doon nakatira? Paano mo mababantayan? Napagtanto ko naman ang punto nito, kaya natawa ako roon. Oo nga no? Napailing na lang si Klos sa akin. Nagpa siya naman ako umuwi na para sundin ang sinabi nito. Nakarating kami ni Lily sa bahay makalipas ang ilang minuto. Tinulungan ako nitong mag-ayos ng gamit. Bandang 7:00 ng gabi nang puntahan ako ni Klos. Dala nito ang magara niyang kotse at sinakay namin roon ang mga gamit ko. Nakailang balik siya para lang tulungan akong maghakot. Maayos ko namang kinausap ang landlord. Noong una, nangihinayang to. Pero kalaunan ay wala nang naging problema. Ayos na ba lahat ng gamit niyo? Wala na kayo naiwan? Tanong ni Klos sa akin. Oo, wala na. Maraming salamat. Nakakahiya na talaga. Boss ko pa ang naging kargador/driver ko. Naiiling kong tugon. Hindi, ayos lang sa akin yun. Walang problema ron. Ano ka ba? Halika na, si Lily ah. Paalala nito, hindi ko mapigilang mapangiti dahil maasikaso si Klos. Ito dala ko naman, malabo kong iwan ng anak ko no? Dapat lang, kawawa naman si Lily kapag iniwanan ng mami. Tara na, nagpahanda na ako ng pagkain sa chef. Ngumiti ako sa narinig, ramdam ko ang pananabik sa sinabi nito. Kaya dali-dali akong sumakay ulit ng kotse nito. Sumama kami ni Lily patungo sa mansyon ni Klos. Ang laki naman! Namamanghang sabi ni Lily. Oo anak, behave ha? Tara na sa loob. Sunod-sunod ang katulong na lumabas para salubungin ako. Mas lalo lang akong namangha sa presensya ng mga ito. Ayos lang kahit anong kakulitan niya, kaya kong palitan yun. Pero ang ngiti sa labi ni Lily, mahirap makuha baka tuyuin pa. At least, dito rin makakatulong mo ang ibang kasambahay na mag-alaga. Hindi na nakakahiya naman kung pati anak ko ibang tao pa ang pag-aalagain ko. Kung tutuusin, mas maayos pa alaga ang anak sa mapagkakatiwalaan. Minsan kasi kung sino pa yung malapit nating kamag-anak, sila pa yung hindi natin maaasahan sa ganung bagay. Matapos magpahinga, niyakag na kaming kumain ni Klos. Ganado naman si Lily uminom ng Nutroplex. Nakakatuwa si Lily no? Siya na mismo ang umanga. Ganyan talaga siya, Haina? Oo, ganyan talaga yan. Ayaw niya rin namang magkasakit eh. Saka pampatalino yan. Pagkatapos naming kumain, nagpaalam na si Klos na pupunta sa ibang branch ng panaderya. Ang galing nga nito. Dahil lang sa pagtitinapay niya, lumawak ang negosyo niya. Mahirap lang si Klos noon. Yung lolo niya sa mother's side, ang mayaman. Nagsikap lang siya magnegosyo ng panaderya. Tapos nang mamatay ang lolo niya, siya ang pinamanahan. Anak, manood ka lang muna ng Cocomelon ha? O kaya mga palabas ni Miss Rachel para mas mabilis ang development mo. Binigay ko kay Lily ang phone para manood na siya, saka ako naglinis ng mansyon. Panay naman ang agaw ng mga kasambahay ng trabaho. Dahil utos raw yon ni Klos, pero nagpumilit ako. Hindi pwede, hindi naman kami bisita ni Lily dito. Hayaan niyo ako magtrabaho. Katwiran ko. Nagtuturoan pa sila kung papayag ba o hindi, pero kumilos na ako at nagwalis. Tumigil lang ako nang magtanghalian na para pakainin si Lily. Sinabayan ko na siya sa pagkain at muling naglinis ng kwarto ni Klos. Hindi naman ito nagagalit kahit pa pumapasok ako roon. Kaya nang maghapon, nagtaka ito pagka-uwi kung sino ang naglinis ng kwarto niya. Sinabi naman nila Jenny na ako. Naglinis ka? Sabi ko naman sa'yo, hayaan mo na mga katulong. Hindi maipinta ang mukha ni Klos habang sinisermonan ako. Hindi pwede. Pakain, patira, at pasahod mo ko tapos tambay lang ako sa bahay mo. Ayoko. Hindi kaya ng konsensya ko. Ayos lang naman dahil mabait si Lily. Alam nito na may ginagawa ako kaya hindi siya naglilikot o nangungulit. Pangumbinsi ko. Pero, sige na nga. Basta wag mong masyadong pagurin ng sarili mo. Aniya, na nakapagpangiti sa akin, bigla naman akong natalisod na maglalakad ako, kaya napasubsob ako sa dibdib ni Klos. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso naming dalawa. Mag-iingat ka sa paglalakad, Haina. Sorry. Tumingala ako
At doon, napagmasdan ko ang mga nakakaakit nitong mga mata. Mapungay ang mga mata ni Klaus, kaya para akong hinahatak nito. Dahan-dahan namang bumaba ang mukha niya nang biglang lumapit si Lily. Mommy, gusto kong… Wait, ano pong ginagawa niyo? Kunot ang noo nito, kaya nag-iwas kami ng tingin ni Klaus. Wala anak. Kamuntikan lang ako masubsob. Mabuti na lang inilalayan ako ni Tito Klaus mo. Mommy, gusto ko pong kumain. Nagugutom ako ulit. Halika Lily, si Tito Klaus ang sasama sa'yo. Nagugutom rin si Tito eh. Kinarga ni Klaus si Lily patungo sa kusina. Hindi ko naman mapigilang sundan ang dalawa. Kitang-kita ko kung paano alagaan ni Klaus ang anak ko. Napakaingat nito at talagang inaasikaso si Lily. Hindi ko mapigilan ang sarili kong malungkot dahil mas nararanasan pa ni Lily ang kalinga ni Klaus kesa sa tunay nitong ama. Sakin ba ako kung hihilingin kong sana ikaw na lang ang naging tatay ni Lily? Naaawa ako sa anak ko. Sa murang edad, bilang lang sa daliri ang pag-aasikaso ng tunay niyang ama sa kanya. Hindi ko mapigilang mahabag kaya bumagsak na naman ang luha sa mata ko. Agad kong pinunasan ang luhang tumulo mula sa mga mata ko. Hay na, halika rito. Samahan mo kaming kumain. Baka di ka pa rin kumakain ha. Tawag ni Klaus. Kaya masaya akong lumapit sa kanila. Masaya akong nakilala ko siya. Na nandyan siya habang pinapagaling ko ang puso't isipan ko. Kahit papano, panatag ako at magaan ang pakiramdam kong kasama namin siya. Oo, sandali lang. Sinubuan ako nito na kinagulat ko nang makalapit ako. Saktong patikom pa lang ang bibig ko noon kaya nagawa niya akong subuan. Napailing na lang ako rito habang nangingiti. Sarap. Sabay kindat ni Klaus. Bumilis naman ang tibok ng puso ko. Loko ka. Kaya ko namang kumain eh. May kamay rin naman ako oh. Nahihiya akong sumandok. Hindi naman ito pinansin ang sinabi ko at kinakausap si Lily. Lily, malapit ka nang pumasok. Gusto mo ba mag-aral sa private? Biglang tanong ni Klaus kaya agad ko siyang hinarang. Anong private? Huy, wala akong ipambabayad sa tuition niya ah. Hysterical kong awat. Tumawa to. Sino may sabing ikaw ang magbabayad? Anong ibig mong sabihin? Ako ang magbabayad. Wala pa akong anak eh, kaya si Lily na lang, ang anak ko. Habang nag-iipon ka, ako muna ang gagastos. Bakit ikaw? Loko, baka sabihin nila na gold digger ako ah. Ayoko nga. Hindi, kusang loob ko to. Hindi ako kagaya ng ibahay na. Alam mo yan, bukal sa loob ko ang anumang ginagawa ko. Oo nga, pero kasi baka isipin nila abusado ko. Saka, ano ba tayo? Lalo nang mapapasama kapag naungkat eh. Hay na, mahalaga pa ba yun? Wala naman akong nobya, kaya walang magagalit. Wala na rin akong magulang na kailangan kong suportahan. Sarili ko na lang. Ayoko, Klaus. Mahirap yung lagi ako nakadepende sa'yo. Paano kung bigla kang lumayo isang araw? Anong mangyayari sa akin? Lalagapak na naman ako. Tumigil ka nga. Hindi nga ako kagaya ng iba. Hindi ko hahayaang malugmo ka na naman. Nakakausad ka na eh. Magtiwala ka lang. Hayaan mo lang ako. Hindi na ako kumibo. Binaba nito si Lily sa upuan saka humawak sa kamay ko. Lily, dyan ka lang ah. Huwag kang malikot. Baka mahulog ka. Mababalian ka. Aniya, saka tumingin sa akin. Close naman. Hay na. Simula nang makita kitang umiyak, sinabi ko sa sarili ko na ayokong makikita ka ulit sa ganoong sitwasyon. Ayokong pakiramdam mo, mag-isa ka na naman. Pinapangako ko sa sarili ko na hindi kita hahayaang malungkot ulit. Kaya magtiwala ka. Bahagyang kumalma ang puso ko hanggang sa bumilis ang tibok noon para sa lalaking nasa harap ko. Oo, salamat. Sabay kaming kumain tatlo. Saka ko nilinisan si Lily pagkatapos niyang kumain. Nagkahiwalay na kami ni Klaus dahil pumasok na ito sa kwarto niya at ganun rin kaming mag-ina. Pinatulog ko muna ang anak ko bago ako lumabas at tumambay sa may hardin ng mansyon. Sobrang daming bituin noon at maliwanag rin ang sinag ng buwan. Hay na, malamig na. Lumapit si Klaus sa akin at sinuot ang dala niyang jacket. Napangiti ako sa pagiging sweet nito. Salamat, Klaus.
bakit hindi ka pa natutulog? May trabaho ka pa bukas ah. Mamaya na. Di pa ako inaantok eh. Sasamahan na lang muna kita. Ayos ka lang? Nag-aalala ang mukha niyang tanong. Oo, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Kumpara noon, mas ayos na ako ngayon. Nalulungkot lang ako dahil ang dami kong sana. Yung mga sana mo, pwede mo pa naman yung gawin sa iba. Pero siguraduhin mong sa tamang tao na. Sa akin na. Seryoso ang mukhang sagot ni Klaus. Tila nabingi ako sa huling sinabi nito. Ano? Hindi ko narinig yung huli. Wala. Ngumiti ito. Hindi ko naman mapigilang mamangha sa kagwapuhan nito kapag humingiti. Klaus, nagtataka lang ako. Bakit wala kang girlfriend? Magkakaroon ako kung mag-a-apply ka. Napakapilyo mo talaga. Seryoso nga. May hinihintay lang akong tao. Hindi pa lang siya handa kaya ayoko magmadali dahil naniniwala ako may tamang oras ang lahat. Aniya, saka tumingala sa kalangitan. Malungkot ang mata ni Klaus pero nagniningning yun dahil sa pagtitig niya sa bituin. Ang swerte naman ng babaeng hinihintay mo? Paano mo nasabi? Kasi maalaga ka, mabait, halos nasa iyo na nga lahat eh. Sa tingin mo, pero kung sakali mang dumating ang araw na pumayag siya maging sa akin, nangangako ako na hindi ko siya paiiyakin. Gagawin ko lahat para mapasaya siya ng sobra dahil ayoko nakikita siyang nalulungkot. Nasasaktan ako. Oo, malapit na yun, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang ipagdasal na mangyari yon. Ngumiti ako, pero may parte sa puso ko na parang nalulungkot dahil pag nangyari yun, doon na matutuon ang atensyon ni Klaus. Gayong nasanay akong lagi siyang nandyan. Talaga? Thank you, Haina. Masaya siyang tumingin sa akin na may ngiti sa labi. Sana nga, buksan na nito ang puso niya para makapasok na ako. Mabait ka, kaya pagbibigyan ka ni Lord sa wish mo. Pampalakas loob ko pang sabi. Nagpaalam naman ako kay Klaus dahil inaantok na ako. Yeah. Klaus, una na ako sa'yo pumasok sa mansyon. Walang katabi si Lily eh. Saka inaantok na rin talaga ako ng sobra. Sige lang, mamaya na ako. Magpapahangin pa ako bago pumasok. Tumango ako saka naglakad na paalis ron. Dumiretso ako sa loob ng mansyon at umakyat patungo sa kwarto namin. Naabutan ko namang mahimbing na natutulog ang aking anak. Kaya tumabi ako rito. Mabilis naman akong nakatulog makalipas ang ilang minuto. Lumipas ang mga araw na mas napapalapit kami ni Klaus sa isa't isa. Doon ko nalaman na kaya pala wala siyang magulang, hindi dahil patay na ang mga ito. Kundi hiwalay na, ang tatay niya lang ang wala na. Klaus, that anniversary ba ngayon ng daddy mo? Inaayos kasi nito ang mga dadalhin niya sa puntod. Oo. Gusto mo bang sumama sa akin para dumalaw? Pwede naman. Iwanan na lang natin si Lily. Sementeryo kasi yun baka mabati siya. Tumango si Klaus at hinabilin namin kina Jenny na kasambahay rin doon si Lily. Sana. Hindi ko siya makita ron. Napalingon ako kay Klaus. Klaus, huwag ka na magalit sa mami mo. Siguro naman habang buhay niyang pinagsisihan ang ginawa niya. Niyakag ko na si Klaus sa puntod ng kanyang daddy. Sus, malabo yun. Tara, sasamahan kita sa puntod ng daddy mo para makilala niya ako. Ngumiti ako. Napawi ang galit sa mukha ni Klaus nang matitigan ang nakangiti kong mukha. Tumango ito at sumakay kami sa magara niyang kotse. Dumiretso kami sa private cemetery kung saan nakaburol ang kanyang daddy Leo. Naabutan naman namin doon ang kanyang mommy. Hindi nito kasama si Topper, ang kanyang kinasama. Klaus. Tawag nito kay Klaus. Ngumiti ito ng tipid nang makita ko. Naalala ko pa yung lalaking kinasama niya ay sinasaktan siya. Kaya tumakbo siya palabas. Nasa Bulacan ako noon at doon sila nakatira. Kapitbahay namin sila ng kinakasama niya. Nagawa kong ipakulong si Topper kaya malaya na ang mag-ina. May kapatid na kasi si Klaus na batang lalaki at ang pangalan nito ay Xavier. Lalapit sana si Klaus at nagsimula na itong magalit. Pinigilan ko siya nang malapit na talaga kami. Leo, patawarin mo ko. Hindi ako sumama kay Topper ng kusa. Binlockmail niya ako. Ginalaw niya ako nang walang pahintulot
Natakot lang ako na masira ang image mo kaya kahit nalabag sa loob ko, sumama ko. Lalo na nang malaman kong dala ko na sa sinapupunan ko sa Xavier. Ang bunga ng ginawang yun ni Topper. Hindi mo alam kung gaano ko kayo namimiss ni Claus. Pero nandidiri ako sa sarili ko. Nagagalit dahil wala akong magawa. Sa palitan niyang ginawa yun nang painumin niya ako ng pampatulog. Naiyak na sabi ng nanay ni Claus. Naikuyom ni Claus ang kamao. Tama na, Claus. Tumingin lang to sa akin. Ramdam ko ang paghupa ng galit nito sa kanyang mami. Pero naroon ang galit sa lalaking gumawa ng masama rito. Lumingon muli ang mami niya sa amin. Claus, gusto kong humingi ng tawad sa iyo, anak. Pero alam kong galit ka sa akin, kaya hindi kita masisisi. Ngayon, naiintindihan ko na ang side mo. Yumakap ang mama niya at niyakap ito ni Claus. Noon, galit na galit ako dahil akala ko pinagpalit niyo kami sa iba. Hindi ko pa kasi naiintindihan ang sitwasyon. Kaya lang, ma'am, hindi kinaya ni daddy ang pagkawala mo. Mas pinili niya magpakamatay. Pinanindigan niya na ikaw lang habang buhay. Mahabang sabi ni Claus. Sorry, gusto ko ngang sumunod sa kanya kaya lang hindi ko kayang iwanan ng kapatid mo. Anak ko pa rin naman si Xavier. Malungkot ang mukhang tugon ng Mami Rose ni Claus. Hayaan niyo na. Basta ngayon, nais ko maging ayos na ang lahat. Siya nga pala, kasama ko si Haina. Mami, Haina. Tawag niya at pinakilala ko. Ngumiti ako at nagmano. Kilala ko siya. Siya ang tumulong sa amin. Maraming salamat. Nagulat si Claus sa narinig. Tulong? Saan? Oo, ako ang nagpakulong kay Topper. Tugon ko. Humawak si Claus sa kamay ko at pinisilyon. Hindi ko mapigilang kiligin dahil hawak nito ang kamay ko. Salamat, Haina. Kaya pala malakas ang pakiramdam ko na gusto rin kitang tulungan dahil tinulungan mo ang mami ko. Ngumiti lang ako ron. Nagkaayos naman na sila. Binigyan ni Claus ng bahay ang kapatid niya at mami niya. Paminsan-minsan, dumadalaw na lang sila sa mansyon. Naging abala naman ako buong maghapon. Kumusta ka na dyan? Sinagot ko ang tawag ni Claus at yun agad ang kanyang bungad. Ayos lang ako. Ikaw, Claus? Wala ka bang naging problema? Gusto mo bang lumabas? Hindi na, saka na ako lalabas. Delikado pa ang panahon. Sumang-ayon ito sa sinabi kong yun. Basta kapag may gusto kang bilhin, iutos mo na lang. O kaya naman, magdoble ingat ka. May iniwan akong card at cash dyan sa gilid ng kama. Sa'yo na yun, para may panggastos ka. Grabe, ang dami nito, Claus ah. Chill, konti pa lang yan. Kumbaga, barya lang yan. Kaya huwag kang mag-alala. Napailing na lang ako kahit hindi nito nakikita. Masyado mo naman akong sinasanay sa ganito. Ayos nang masanay dahil alam ko namang hindi masasayang kapag ikaw. Hindi na ako nakipagtalo pero may parte sa puso ko na kinilig. Para akong baliw noon sa simpleng bagay ay masaya. Sige na, mamaya na lang ulit. Magtatrabaho muna ako. Oo, ingat ka dyan. Itatabi ko ang pera mong sobra-sobra. Hindi naman ako maluhong babae eh. Oo na, ikaw nang bahala. Sa'yo naman yan eh. Aniya, saka nagpaalam na papatayin na ang tawag. Naging normal ang araw ko sa mga nakalipas na araw. Hindi ko mapigilang kiligin kay Claus dahil napakabait talaga nito. Tipong wala siyang pakialam kung magastusan. Kaya lang, sa tuwing maaalala ko na may ibang tao itong gusto, nalulungkot ako. Hanggang sa dumating ang mismong kaarawan ni Claus, sobrang daming bisitang dumating. Nahihiya ako, Claus. Sabihin na lang ng mga tao may anak ako tapos dito ako nakatira sa mansyon mo. Hayaan mo lang sila. Hindi naman sila ikaw eh. Ang mahalaga ayos tayo. Bakit mo sila iintindihin? Ano kasi, saka baka andyan din yung babaeng gusto mo. Oo nga. Andito siya. Sa harap ko. Seryoso ang mukhang tugon ni Claus. Kumunot ang noo ko saka ako napalingon sa paligid. Wala naman. Pagharap ko, nagulat ako nang siilin ako ng mainit na halik ni Claus. Tila huminto sa pag-ikot ang buo kong mundo. Claus? Matagal na kitang hinihintay. Hindi ko alam kung ramdam mo lahat ng effort ko para sa'yo. Doon palang pinapakita ko na yung pagiging interesado ko, Haina. Alam ko matagal ka nang nakamove on dahil hindi ka na nalulungkot o umiiyak
Kaya pwede na siguro ang pumasok sa puso mo? Aniya, saka humawak sa magkabila kong pisngi. Hindi ko mapigilang kiligin. Oo, masyado nang mahaba ang panahon na nasayang dahil hindi pa nagiging tayo. Alam kong mapapasama ako sa iba dahil may anak na ako. Samantalang ikaw, binata ka pa rin. Pero handa akong harapin ang takot na yun para sa'yo. Nakita ko kung paano mo ako asikasuhin at alagaan. Ini-spoiled mo ako ng sobra. Hindi lang ako, pati si Lily. Kapag naging tayo, Haina, gaya ng pangako ko, hindi ko yan babaguhin. Hindi lang ikaw ang mamahalin ko. Pati si Lily, pangako ko yan na alam kong ni minsan, hindi kita nabigo. Dahil kapag may sinabi ako, ginagawa ko. Tumango ako saka yumakap rito. Alam ko, kaya lang natatakot ako na baka ayawan mo rin ako. Hindi ko gagawin yun sa'yo, Haina. Magtiwala ka. Inangat ni Klos ang mukha ko at siniil ako ng mainit na halik. Ramdam ko ang tamis ng paghalik nito sa akin, kaya mariin kong tinugunan yun ng kaparehong intensidad. Oo na, naniniwala na ako. Kung ganun, pumapayag ka ng ligawan ko? Oo, nahalikan mo na nga ako eh. Ligawan pa kaya? Umirap ako ron na kinatawa lang niya. Sabay kaming humarap sa mga bisita. Hawak nito ang aking kamay. Sa pagkakataong iyon, unti-unti ko nang binubuksan ang sarili ko para sa kanya dahil gusto ko na ring makaranas sumaya. Lumapit sa amin si Lily. Lily, call me Papa. Wag na tito ah. Liligawan ko na ang mama mo. Nakangiting sabi ni Klos. Napalingon si Lily sa akin at tila gulat na gulat pa ang itsura. Yehey! May papa na ako! Hindi na kawawa si Lily! Thank you po, Papa! Masayang sigaw ng bata. Tila may kumurot sa puso ko roon. Kalaunan, lumambot yun. Ramdam ko ang labis na kasiyahan sa mukha ni Lily. Payag ka? Opo, Papa Klos. Sobrang bait mo po sa akin eh. Saka gusto ko na po magkapapa. Basta wag niyo pong papaiyakin si Mama ah. Bili ni Lily. Labis ang sayang nararamdaman ko noon. Dahil isa sa gusto nito ay magagawa kong tuparin. Akala ko noon hindi ko na magagawa pang kompletuhin ang pamilya ko. Pero hindi pala. Dahil andyan si Klos. Kaya nitong maging tatay sa anak ko kahit hindi naman niya ito tunay na anak. Talaga? Mabuti naman. Totoong nararamdaman ko sa mama mo. Doon pa man. Naantay ko lang na maging ayos siya. Kaya andito kayong dalawa sa mansyon ko eh. Gusto ko mapalapit sa inyong dalawa. Pag-amin ni Klos, namula ang mukha ko roon. Lalo na nang nilahad nito ang kamay. Hindi ko mapigilang kiligin habang humahawak roon. Basta po, kompletong pamilya lang, masaya na po. Dugtong pa ng anak ko. Yumakap naman ako sa kanya at humalik sa noo. Pinakilala kami ni Klos na mag-ina niya. Kahit hindi naman niya tunay na anak si Lily para sa kanya, anak niya ito. Kaya walang maaaring question sa gusto niya. Nakakahiya naman, hindi ka ba nahihiya na ako ang kasama mo ngayong birthday mo? Tanong ko habang hawak nito ang kamay ko. Hindi ako kailanman mahihiya kung ikaw ang kasama ko. Lagi mong tatandaan na handa akong ipagsigawan sa buong mundo. Akin ka lang, Haina. Napangiti ako ron, kasabay ng mabilis na tibok ng puso ko. Tila may humaplos rin na mainit na palad sa puso ko. Nakipag-inuman lang saglit si Klos at tumabi na ito sa akin sa upuan. Hala, bakit ka umalis ron? Baka hanapin ka nila. Gusto ko sanang sa kwarto na ikaw matulog simula ngayon eh. Kaya lang, baka hindi sanay si Lily na hindi ka katabi. Sanay po ako, Papa. Bakit gagawa na po ba kayo ng kapatid ko? Biglang singit ni Lily. Bigla akong kinabahan sa sinabi nito at nahiya. Nag-init ang tenga at pisngi ko roon. Anak, huwag kang pasaway. Sa lubong ang kilay kong awat kay Lily, tumawa lang ito saka bumulong kay Klos. Sinamaan ko naman ang tingin ang dalawa. Saka nagtatakbo palayo si Lily matapos bumulong rito. Ano na namang sinabi ng magaling kong anak? Naiinis kong tugon. Ang sabi niya, bilisan ka daw gumawa ng kapatid. Loko, naliligaw ka pa lang ah. Reklamo ko. Tumawa to nang nakakaloko kaya hindi ko maiwasang ma-inlove lalo. Halika na, sa kwarto na tayo. Kinabahan ako ron para akong dalaga na inaaya ng boyfriend na sa kwarto maglandian. Ayoko nga.
Ano ka ba? Wala naman tayong gagawin. Naantok na ako eh. Aniya, kaya wala akong nagawa kundi pumayag at sumama. Siguraduhin mo lang ah. Maya-maya pa, nakarating kami sa kwarto niya at nilak ang pinto. Araw-araw kitang liligawan, Haina. Aniya, saka ako hinawakan sa magkabilang pisngi. Bakas sa mukha ni Klaus ang labis na pagkagusto sa akin. Ngayon ko lang napansin ang kakaibang kinang ng mga mata niya dahil hindi ko binibigyan ng mali siya ang bawat pagharap namin. Klaus, kahit hindi mo na ako ligawan, basta maparamdam mong mahalaga ako at mahal mo ko. Hanggang dulo, sapat na sa akin yun. Haina, kaya mo ba akong murahin? Hindi ah, bakit? Eh di, mahalin mo na lang ako. Heto na nga, mamahalin ka na. Haina, you know, I love you. Not only for who you are, but for what I am when I'm with you. Bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabing yun ni Klaus habang bumaba ang tingin nito sa labi ko. Klaus, your lips looks lonely, Haina. Would you like to meet mine? Mabagal akong tumango habang nangingiti. Mabilis naman nitong sinunggaban ang labi ko at siniil ng mainit na halik. Ramdam ko ang matinding kilig roon. Makalipas ang ilang segundong halikan, nauwi sa mabagal na haplos ng kamay ni Klaus ang paghawak nito sa suot kong damit. Walang atubili niya yung tinanggal hanggang sa magdilim ang kanyang paningin sa sobrang pagnanasa habang pinagmamasdan ang aking katawan. Hiniga ako nito sa kama. Your body is setting me on fire, Haina. Bulong nito sa mapang-akit na boses. Halos tumaas naman ang balahibo ko nang hapitin ako nito at walang alinlangang binaba ang halik sa liig ko hanggang sa maabot nito ang malusog kong dibdib. Klaus, my body started burning because of you. Gosh! Tila lang aakit ang boses na kumawala sa labi ko. Sinisipsip naman ni Klaus ang pasas ko habang humahaplos ang isang kamay sa pagitan ng aking hita. Halos tumirik ang mata ko sa kakaibang sensasyong dulot nun. Ganyan nga. I want more, Klaus. Nauwi sa nasasarapang halinghing ang sunod na lumabas sa labi ko hanggang sa manginig ako sa sarap. Ramdam ko ang init na sumasakop sa buo kong katawan. Mabilis namang pumosisyon si Klaus. Gosh, ang laki at ang haba niyan. Kasya ba sa akin yan? Hindi ko mapigilang bulalas, lalo na at nakikita ko ang pagkalalaki nito. Tila galit na galit iyong tumutok sa akin. Pilyong umiti si Klaus at dahan-dahan iyong pinasok. Tila nanibago ang katawan ko sa ginagawa nito, kaya nakaramdam ako ng kirot. You're so tight, baby. Bulong ni Klaus. Kinapula naman yun ng aking muka, kasabay ng malakas na tibok ng puso ko. Dahan-dahang gumalaw si Klaus hanggang sa bumilis ang bawat paglabas-masok ng kanyang pagkalalaki. Nauwi sa mainit na salpukan ng aming katawan ng buong magdamag. Paulit-ulit akong napapikit at napapahalinghing sa sarap hanggang sa sabay kaming nilabasan. Pinuno ni Klaus ng kanyang katas ang loob ko. Klaus, baka mabuntis mo ko. Mahina akong bulong. Katatapos lang namin ng ilang rounds kaya naman ramdam ko ang matinding pagod at tantok. Don't be afraid. Hindi ko ipapaako sa'yo mag-isa ang pag-aalaga at pagpapalaki. Sabay nating aalagaan. Simula ngayon, tayo na. Bumawi ka na lang sa akin araw-araw. Hindi ako nagmamadali na maging tayo pero ganun rin naman. Magiging sweet ka rin sa akin tapos ako marupok rin. Lagyan na natin ng label. Napangiti to, saka yumakap sa akin. Okay, ikaw ang masusunod kahit ano pa yan. Asawa naman ang turing ko sa'yo eh. Kaya nga binahay kita eh. Langya ka, kaya pala nag-offer ka na. Oo, ganun dapat. Para wala nang kawala. Baka makuha ka pa ng iba. Loko ka talaga, Klaus. Humalakak ito sa sinabi ko. Yumakap naman ako lalo. Hindi ko alam. Hindi ka naman magnet pero na-magnet mo ang puso ko. Sa tuwing nakikita ka, dadaan ka o kausap ka. Parang kabayo ang puso ko na nakikipagkarera ang tibok. Aniya sa malambing na boses. Lalo akong kinilig at napangiti. Pakiramdam ko, bumalik ako sa pagkadalaga
kung saan mas ramdam ko ang genuine na pagmamahal mula sa lalaking gusto ko at gusto ako. Ang cute mo nga eh. Lihim itong napangiti pero nakita ko pa rin. Muli kaming naghahalikang dalawa hanggang sa nagpasya na kaming matulog. Nagising ako kinabukasan at tila binugbog ang katawan ko sa sakit. Inayos namin ni Klos ang aming sarili. Tinanghali kami pareho. Mabuti na lamang tanghali na rin nagising si Lily. Mami, gala po tayo! Paglabas pa lang namin, sinalubong na ako agad ni Lily saka yumakap sa binti ko. Let's go! Nasa mood si Papa! Mabilis na sagot ni Klos. Hindi ko naman mapigilan ang sarili kong mapangiti dahil kung si Jude yun, marami itong dahilan kahit wala namang gagawing mahalaga. Ini-spoiled mo naman masyado si Lily? So what? Lily is my daughter. Not in the blood, but in my heart. Naantig ako sa narinig, kaya napahawak ako sa braso nito. Kinilig ka? Oo, visit ka? Dumiretso na tayo sa fast food. Hindi pa tayo kumakain eh. Suhestisyon ko, saka kami naglakad palabas ng mansyon. Sumakay kami sa kotse ni Klos at kalaunan ay pinasibad nito yun hanggang sa makarating kami sa pinakamalapit na restaurant. Hoy, ano to? Bakit dito? Gagastusan mo na naman kami? Why not, Haina? We're family. Hindi lang kita basta nobya. Sinabi ko na sa'yo, itatrato kita ng tama. Hayaan mo lang ako. Hindi na ako nakipagtalo pa kay Klos dahil ayoko namang ma-turn off ito sa palagi kong pagpigil sa kanya. Pumasok naman kami sa loob na karga ni Klos si Lily. Napagkamalan tuloy kaming isang buong pamilya. I like it when someone called me the father of your child. Bubulong-bulong na sabi ni Klos habang nakangiti. Napailing na lang ako rito. Masyado ka namang pa-obvious na baliw ka sa akin. Hindi ko itatanggi. Nagtawanan kami roon, saka kami kumain nang dumating ang order namin. Hay na, ibo ka mo ng malaki para mahawakan ko. Tumango ako at sinunod ang sinabi nito. Ganito ba? Shems, nakakagilagaw? Hindi ko mapigilang makiliti at mamula habang hawak yun. Huwag kang malikot, hindi ko makapa eh. Ito na nga, bilisan mo. Ang bagal. Halos mamula ang mga waitress sa naririnig mula sa amin. Nahihirapan kasi ako sa talaba. May ilang hindi pa bukas roon, kaya dalawa na kami ni Klos ang nagtutulong. Nakakahiya ka naman, Haina. Mas nakakahiya ka, no? Nag-green-minded sila sa'yo. Ikaw kaya yun, kung ano nang sinasabi mo. Tumatawa niyang sagot. Wala namang pakialam sa amin si Lily dahil inosente pa to. Pagkatapos namin kumain, wala na rin itong tigil sa pagtawa. Hoy! Awat na! Baka mamaya kabagin ka niyan, ikaw rin. Tumigil ito sa pagtawa dahil natakot maging ututin. Samantala, lumabas na kami para makapunta sa Nature's Park. Gustong-gusto kasi talaga ni Lily na magpunta ron. Noon ko pa po gusto na magpunta sa ganito, kaya lang ayaw ni Daddy. Gusto ko pa naman po sana buo ang pamilya. Mabuti na lang po andyan ka na, Papa. Hindi na ako malulungkot. Ayoko po kasi magpunta doon tapos si Mami lang ang kasama ko. Baka awayin lang ako ng mga bata roon na may kasamang Papa. Natigilan kami ni Klos nang marinig naming magsalita si Lily. Niyakap ko naman ito. Maya-maya pa, nakarating na kami sa park. Napakaraming pamilya ang naroon. Sinakay namin si Lily sa bike, pang-tatluhan yon at sakto sa isang pamilya. Sobrang saya ni Lily habang nagpepedal kami ni Klos. Kung ganito kasaya si Lily, hindi ako magsasawang igala siya kasama ka. Pansin ko ang kakaibang kasayahan sa mata ni Klos. Salamat dahil naging open ka sa amin. Tanggap mo si Lily kahit hindi mo siya tunay na anak. Ganun kita kamahal. Mama, Papa, doon po tayo. Gusto ko po sa may carousel. Masiglang sigaw ni Lily, kaya huminto kami at binaba ang anak ko. Hinabilin muna namin ang bike na nirentahan namin sa guard para makasakay kami roon. Yehey! Makakasakay na ako sa kabayo! Bakas sa mukha ni Lily ang labis na kaligayahan. Sobrang sarap sa pakiramdam na makita ang aking anak na ganun kasaya. Halika na, Lily! Sinakay ni Klos si Lily sa kabayo saka nagsimulang umandar ang carousel. Sana
nauna kitang nakilala. Oo nga, Haina. Sana ikaw at ako na lang noong una pa lang. Sana matagal na nakukuha ni Lily ang mga bagay na gusto niya. Oo nga eh. Pero babawi na lang ako ngayon. Di pa naman huli ang lahat. Bubuuin ko ang pamilya ko na ikaw ang kasama ko. Ngumiti si Klos at humawak sa bewang ko habang nakaalalay kay Lily. Tuwang-tuwa naman ang anak ko ron. Nang matapos ang oras sa carousel, sumakay naman sa bump car si Lily at sa iba pang rides na kasama kami. Pagkatapos namin roon, nag-aya na itong magpahinga. Kumain na muna tayo habang nagpapahinga tapos uwi na. Sige po, Mama. Maraming salamat po sa oras niyo ni Papa. Sobrang saya ko po. Nakangiting sabi ni Lily. Humalik naman si Klos sa ulo ng anak ko. Walang anuman anak. Simula ngayon, bubusugin ka namin sa pagmamahal. Maraming salamat po. Love you, Mama and Papa. Kumain kami sa restaurant na malapit bago nagpa siyang umuwi. Habang nasa biyahe, panay ang kanta ni Lily. Talagang masaya to. Napasaya mo ng sobra ang anak ko. Mamaya ang reward ko kahit 2 rounds lang dahil alam kong pagod ka. Bulong ni Klos. Sira ka. Makalipas ang ilang oras na biyahe pa uwi, nakarating na rin kami sa mansyon. Tulog na si Lily, kaya kinarga na ni Klos ang anak ko. Sa kanya ito hinatid sa kwarto. Tumambay muna kami sa rooftop. Inabot kami ng gabi sa paggagala. Haina. Napalingon ako kay Klos nang tawagin nito ang pangalan ko. Saka bumungad sa akin ang hinanda niyang sorpresa. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Doon ko nakita ang elegante nitong dekorasyon na nakapalibot sa buong paligid. May mga kandila at Christmas light na nagsilbing liwanag sa napakadilim na gabi. Pakiramdam ko tuloy ay nasa galaxy ako. Klos, ang ganda. Mabuti naman at nagustuhan mo. Alam mo ba, noon ko pa napapansin ang kakaiba mong karisma. Kaya lang, nauna si Jude, ang siraulong yun. Hindi bale, mas mahalaga naman sa akin ngayon, tayong dalawa na. Hindi man ako ang nauna, handa akong maging huli at samahan ka habang buhay, Haina. Will you be my lawful wife? Alam kong kakagrant lang ng annulment niyo ni Jude, pero handa akong maghintay pa ng 1 taon. Gusto ko na maging engaged tayo. My answer is yes. Gusto ko makasama ka habang buhay. Yung masasabi kong katuwang ko sa lahat. Yung kahit anong mangyari hindi magsasawa sa akin at hindi ako iiwan. Yes, thank you and I love you so much, Haina. Masayang sigaw ni Klos saka sinuot sa akin ng singsing. Labis ang saya at kilig na nararamdaman ko ng mga oras na yon. I love you more, Klos. Huwag mong sayangin ang chance na to Mamimili ka talaga, bitay o kulam. Pananakot ko. Humahalakhak ng tawa si Klos sa narinig niya. Kumain kami ng cake at sabay na uminom ng wine. Nagbanding lang kami ni Klos sa rooftop. Hanggang madaling araw, sabay kaming bumaba para matulog. Nagising ako kinabukasan dahil panay ang pupog ng halik ni Klos sa akin. Good morning. Ang aga niya na. Ramdam ko na ang matigas nitong pagkalalaki na dumadampi sa makinis kong balat. Siyempre, ang hot ng future wife ko Kaya dapat, bigyan mo ko ng reward kasi mabait ako. Natawa ko ron at napailing, pero natigil lang nang sunggaban ni Klos ang labi ko. Siniila ko nito ng mainit na halik. Habang tumatagal, mas lumalalim ang aming halikan hanggang sa unti-unti nitong tinanggal ang suot kong damit. Klos, baka mamaya kumatok si Lily. Hindi yan. Busy si baby sa paglalaro kasama si Yaya Jenny. Sabi ko, gagawa tayo ng kapatid. Walang hiya ka. Pinanggigilan ni Klos ang aking pasas, kaya napaigtad ako ron. Mabilis nitong ginitara ang aking pagkababae na nakadagdag init sa buo kong katawan. Bumaba naman ang mukha ni Klos sa pagitan ng hita ko at sinipsip ang aking pagkababae. Tila mababaliw ako sa ginagawa nito. Kaya naman mabilis akong nanginig sa sarap. Ako naman ang bumangon at galit na minasahe ang kanyang nag-uumintig na pagkalalaki. Paulit-ulit ko yung ginawang lollipop hanggang sa tumirik ang mga mata nito sa sarap. Hindi nakatiis si Klos at agad iyong pinasok sa loob ng pagkababae ko. Galit itong bumayo ng malakas at mabilis. Napuno na lang ng nakakaaliw na ungol ang buong silid.
Ang sarap, Haina. Aniya, na sinang-ayunan ko naman. Paulit-ulit ako nitong inangkin hanggang sa pareho kaming manginig sa sarap. Muli niyang pinuno ang loob ko ng likido. Sabay kaming tumihaya sa kama sa sobrang pagod, saka ako yumakap rito. Lagot, mabubuntis mo talaga ako eh. Naman, handa ako magpakatatay para sa anak natin. Oo nga, kaya mahal kita eh. Mas mahal kita, Haina. Aniya sa malambing na boses. Sinuotan pa ako ni Klos ng damit bago kami bumangon. Halos mangatog naman ang tuhod ko ron. Bumaba kami at sinabayan si Lily kumain ng umagahan. Natawa na lang ako dahil puro amos na si Klos. Hindi dahil madungis itong kumain, kundi dahil ginawang palaman ni Lily ang mukha ng papa niya. Pinahiran ito ng ketchup sa muka. Anak, anong tingin mo sa mukha ng papa mo? Hotdog? Hindi, mama. Pinimake-upan ko lang po si papa. Diyos mio, ginawa mo pang bakla. Nagtawanan kaming lahat sa sinabi kong yun para namang maiiyak si Klos sa hiya. Pero mapagbigay ito sa bata at hindi nagalit. Bumawi na lang ako sa kanya pagkatapos naming kumain. Naligo kami sa pool area. Panay ang sisid ni Klos sa akin, kaya naman panay ang tawa ko ron. Samantala, abala si Lily sa pagbababad ng paa sa pool. Ganitong pamilya ang pangarap ko. Mabuti na lang at tinupad mo. Buong pagmamahal kong sabi kay Klos. Kahit anong hiling mo, tutuparin ko. Oo na mahal kita. Natapos kami sa pagligo, makalipas ang 1 oras at kalahati. Inuna kong banlawan si Lily. Nagpaalam naman sa akin si Klos. Magpahinga ka na, I need to go. Kailangan ako sa panaderya. Nagka-conflict sa supply ng flour. Aniya kaya tumango ako. Naglaro lang kami ni Lily buong maghapon. Ganoon palagi ang nagiging senaryo namin sa mansyon. Hanggang sa lumipas ang mga araw at buwan, napag-alaman kong buntis ako. Triplets ang aming anak ni Klos. Labis ang sayang naramdaman nito. Nagpasya kaming magpakasal muna habang maliit pa ang baby bump ko. Inubos mo na yata lahat ng pera mo para sa kasal natin ngayon? Natatawa kong puna. Hindi nakalaan na talaga yan noon pa. Na makilala kita, kaya nga sabi ko handa ako maghintay kasi nagawa ko nga yan noon eh. Sabay kaming humarap ni Klos sa altar. Suot ko na ang mamahaling gown na pinasadya nito. Ramdam ko ang kilig habang nakikipagpalitan ng wedding vows kay Klos. Ako si Klos Fulkerson Tan, ay handang pakasalan at maging kabiyak si Haina Tafalla, maging mabuting asawa at ama sa aming mga anak. Sasamahan ko siya sa hirap at ginhawa, sa yaman o kalungkutan. Nangangako akong hindi ko sasaktan at ipagpapalit. Kahit anong mangyari, sa kanya lang ako maaakit. Hindi ko akalain nakikiligin ako sa maikli nitong pangako. Ako po si Haina Tafalla. Tinatanggap ko si Klos Fulkerson Tan bilang aking asawa sa kahit anong pagsubok. Hindi ko siya iiwan at palagi kong iintindihin sa lahat ng oras. Mamahalin ko siya ng wagas. Nangangako akong magiging tapat, kontento at hindi mananawa sa aming relasyon. Habang buhay kong paninindigan ang aming pagsasama, kasama ang aming mga anak. Namula si Klos roon. In-announce naman ng pare na isa na kaming ganap na mag-asawa. Simula nun, nabuhay kami ng masaya at payapa kasama ni Lily at ng aming triplets na anak. Ang buhay ay sadyang komplikado. Minsan, dadalhin tayo nito sa sitwasyon na sobrang hirap para sa atin. Pero naroon ang pag-asa basta wag tayong susuko. Hindi lahat ng nakapag-asawa ay swerte dahil andyan yung lolokohin ka kahit tapat ka na at nasa iyo na ang lahat. Mga taong hindi makontento sa isa kahit may anak na. Kaya sana sa mga taong gustong magpakasal, siguraduhin niyo munang kilala niyo ng lubos ang papakasalan niyo. Nang sa ganun, kapag nagkaroon kayo ng pamilya, hindi kawawa ang magiging anak. Maging aral sana sa atin na huwag papayag na may kabit at niloloko lang tayo ng asawa. Matuto tayong ipaglaban ang karapatan natin bilang asawa.